Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong naging commercial nitong McDonald's mga kababayan na kung saan kasama po etong si Paulo Ballesteros at saka po itong si Vice Ganda mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, diba merong naging commercial etong si Vice Ganda dito sa McDonald's. Ngayon mga kababayan, naglabas etong McDonald's ng isa pang commercial. At alam ko napanood nyo na rin sa mga kasamahan nating vlogger. Pero marami po nagre-request sa atin ng mga netizen. Nagawan din natin ng reaction etong naging commercial ng McDonald's na kung saan nandito po etong si Kuya Paulo Ballesteros at saka po itong si Vice Ganda mga kababayan. At dito sa videong ito matatalakay din po natin yung patungkol po sa sinasabing napakalaking revelasyon daw po patungkol dito kay Togi Zombie mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong ating video na ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video or issue na nagaganap dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon mga kababayan. So eto, umpisahan na po agad natin. Mabuhay po kayong lahat ha. So mga kababayan, umpisahan na natin etong commercial tapos isusunod natin yung panawagan ng mga taga-suporta ni Kuya Paulo Ballesteros at saka ng mga panatiko nitong si Vice Ganda na kung saan magsama daw sa isang movie etong si Paulo at saka daw po etong si Vice Ganda mga kababayan. So eto ay play na po natin etong commercial muna. Siguro i-ano ko muna mga kababayan na i-mute ko muna doon sa may music baka kasi makaka-copyright tayo. Yan. Okay. Umupo si Vice Ganda, natuwa si Kuya Pau. Ngumiti si Vice Ganda, binuksan yung McShare mga kababayan. Kunyari pipicturean si Kuya Pau. Ay kuya ako'y kahuho. Pinicturan yung McShare mga kababayan. Alam nyo, napakagaling nang nag-isip ng ng commercial na ito. Alam naman natin mga kababayan, napakainit talaga ng labanan or kompetisyon ng mga noontime show sa panahon ngayon. At napakagaling nung nag-isip ng commercial na ito dahil dito kasi nabanggit yung legit yung mga dabber cards, nabanggit din yung mga madlang people mga kababayan. Siguro ang purpose ng commercial na ito, total naman magpapasko ay talagang sumisimbolo na yun ng pagpapatawaran, pag-share mga kababayan, pagmamahalan. Siguro ito yung mensahe nitong commercial na ito. I-play na natin mga kababayan with music na. Eto, wait lang. Ang dami niyan ha. Perfect for the madlang people. Even better para sa mga dabber cards. Wow! Galing na nag-isip. Pagpatuloy pa natin. Let's eat. It's showtime. Alright. So much to love with the new and better Chicken McDo. Much malaki. Much juicier. Parang ito yung pantapat ng McDonald's dun sa alam niyo yung commercial ng Jollibee, yung katulad nung yung parang kay yung kay Ann Curtis mga kababayan, yung bucket. Siguro ito yung pantapat nila mga kababayan. Do sa bucket ng Jollibee. Pero maganda kasi dito, napakaganda nung mensahe nung kanilang commercial. Siguro ito na yung panahon ng pagbibigayan, panahon ng pagmamahalan. Wag isipin yung kompetisyon. Yun yung siguro mga kababayan na gustong ipahiwatig nitong commercial na ito. Para sa akin okay ito mga kababayan, napakagaling nang nag-isip ng commercial na ito. Lalo na napakaganda rin ito para kay Kuya Paulo dahil bagong endorser siya nitong McDonald's mga kababayan. Maganda to para sa kanya. So ipagpatuloy natin. Much crispier. Pasosyalin pa natin. Paano? Yung Chibugs.
much masarap when shared this Christmas. O ano, lunch naman sunod? Busy tayo pag-lunch. Ayun nga pala. At yung Mac Delivery. You just pindot-pindot the app. And they will hatid-hatid to you the McDo. Halika na nga. Saan mo ba pinark yung kalabasa mo? Magmamotor lang ako. Magmamotor ka lang ba? Ayos to mga kababayan. Napakagaling ng pagkakagawa. Hindi, sa akin kasi mga kababayan, ano po, iba naman yung issue ni Vice Ganda dun nababatikos natin si Vice Ganda. Pero para sa akin kasi mga kababayan, eto kasi wala namang kinalaman yung McDonald's. Ano po, lalo na at nandito pa itong si Kuya Pao. Sabi ko nga po sa inyo, napakalaking opportunity ito para kay Kuya Pao dahil nakuha siyang endorser nitong McDonald's mga kababayan. At napakaganda din naman ang pagkakagawa ng commercial. Wala namang patamaan na nangyari. Ang maganda lang kasi dito, nabanggit yung legit Dabber Cards, nabanggit din mga kababayan, yung madlang people. So means pinapahiwatig talaga nitong Macshare mga kababayan, kasi nakalagay dito Macshare the Lab, talagang pagmamahalan, pagpapatawaran mga kababayan. Siguro yan yung ipinapahiwatig nitong commercial na ito, at napakagandang mensahe niya sa ating mga kababayan. So para sa akin, walang problema dito dahil si Vice Ganda, alam naman natin, endorser talaga yan ng McDonald's, at napakaganda din dahil nagkaroon ng panibagong endorser etong si Kuya Paulo Ballesteros. Baka nga mga kababayan, magulat na lang tayo sa mga susunod na araw, endorser na rin ng McDonald's etong EAT mga kababayan. Ano po? So anyway, sa akin walang problema yan. Napakaganda. Napakagandang oportunidad dito para kay Kuya Paulo. So punta naman po tayo dito sa hiling daw po ng mga panatiko nitong si Vice Ganda at saka daw po nitong si Kuya Paulo Ballesteros, na kung saan daw mga kababayan ay magkaroon or pagsamahin sa isang movie etong dalawa mga kababayan. So basahin po natin etong sinasabi dito sa Abante, tunay na tablodista. Sabi po dito, ayan, wish ng mga fan ni Vice Ganda, Paulo Ballesteros pagsamahin sa movie. Yan po yung sabi dyan, basahin natin. Bet ng mga netizen na mag-collab sa movie ang dalawang sikat na host na magkalabang noong time show na sina Vice Ganda at Paulo Ballesteros. Sabi pa dito, ito'y matapos magustuhan ng mga fan ang pagsasama nila sa isang commercial. Inilabas ng McDonald's Philippines ang bago nitong commercial nitong October 27, kung saan nagsama sina Vice Ganda at Paulo Ballesteros. Sabi pa dito, agad itong nag-trending kung saan pinromote ni Vice ang It's Showtime at ni Paulo ang EAT, ang fried chicken ng naturang food chain mga kababayan. Umani ito ng maraming positive feedback. Narito ang say ng mga netizen. Sana magka-movie din sila. I'm loving it. Yan yung sabi dyan. Good tandem. The words is healing mga kababayan. Healing na nga ba? De, charot lang. So sabi pa dito, ang ganda nila pareha, sana magka-movie sila. Sana sa movie naman, yan yung sabi dyan. Ang saya, napaka-good vibes ng aura mga kababayan. Hindi, para sa akin naman talaga, kung tatanungin nyo, talagang pwede naman. Kasi pagkakataon din yan, malaking tulong din yan kay Kuya Paulo Ballesteros kung sakali magkakaroon sila ng movie nitong si Vice Ganda. Alam nyo, sabi ko nga mga kababayan, sa usaping trabaho, laging labas yung kasalanan ng iba dun sa usaping trabaho. May mga issue, itong si Vice Ganda may issue, binabanatan at binabatikos natin ito, lalo na't pag mali mga kababayan. Pero hindi natin maiaali sa pagkakataong ito na kung sakali magkaroon sila ng movie nitong si Paulo Ballesteros, trabaho po yan, at hindi naman natin pwedeng batikusin yung trabahong ginagawa nila. Ang magkaroon ng movie mga kababayan, para sa akin with Kuya Paulo Ballesteros, napakalaking tulong po niyan sa kanila kasi trabaho po yan mga kababayan. Hindi naman natin pwedeng questionin yung trabaho nila. Ang atin lang, hindi lang natin gusto talaga kay Vice Ganda yung pagpaparinig niya kay Nanay Christopher Min. Talagang hindi natin gusto yon, lalo na pagka sinopla siya ng masasakit ng nasalita ni Nanay Christopher Min, gagantihan niya mga kababayan ng puro parinig at hindi niya kayang ampatin or awatin yung kanya mga panatiko na makikitid ang utak. Hindi ko nila lahat. Pero sa akin mga kababayan, sa palagay ko naman, kung sakali magka-movie etong si Kuya Paulo Ballesteros at saka itong si Vice Ganda, maganda to, tatangkilikin to ng publiko dahil alam naman natin na maraming tagahanga si Vice Ganda at marami din namang humahanga at nagmamahal kay Kuya Paulo Ballesteros, kaya talagang tatangkilikin niya ng publiko at talagang alam naman natin na pagdating sa movie, pareha silang nakakatawa
mga kababayan. Oo, iba yung pagpapatawa ni Vice Ganda pag nasa noon time show, yung pagpapatawa na kailangan may matapakan pa ng tao, pero alam natin kung paano mag-handle etong si Kuya Paulo Ballesteros pagdating mga kababayan sa pagpapatawa. At dito masasabi natin na magkakaroon ng magandang resulta kung sakasakali na magkatrabaho itong si Paulo Ballesteros at saka itong si Vice Ganda mga kababayan. Kaya para sa akin, okay lang na magka-movie sila, walang problema dyan. So anyway mga kababayan, kayo, ano masasabi at opinion ninyo dito? Okay lang ba na magka-movie itong si Kuya Paulo Ballesteros at saka po itong si Vice Ganda mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po yung opinion nyo po patungkol po dito. So punta naman po tayo dito sa next topic po natin, na kung saan mga kababayan may nabasa tayo. May nakita tayong isang video na kung saan sinasabi dito na galit daw ang ama ni Zombie sa kanya dahil sa di umano'y na-discover nito. So parang ang sinasabi dito mga kababayan, nagkaroon daw ng anak etong si Togi Zombie. At ito yung masasabi nating isang napakalaking revelasyon. At dito mapapag-usapan din natin yung estado ni Togi Zombie dito sa EAT. Mga kababayan, ano po, so bago natin na simula na itong video ito, ikini-credit natin ito sa OFW Secret Files, Pinoy Chismis. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So eto, i-play na po natin itong nakita nating balita. Ama ni Zombie? Bakit nagalit sa kanya? Ha? Hindi napigilang magalit ng mismong ama ni Zombie sa kanya dahil sa natuklasan nito. Ano yun? Totoo nga bang nakabuntis si Zombie? Kung totoo man, sino ang babaeng ito? Sa ngayon ay hindi napapanood si Zombie sa EAT kung saan siya nakilala. Dito niya ikinwento na wala siyang girlfriend at matagal na raw noong huli niyang relasyon. Oo, malimit natin mapakinggan yan dahil kung makikita niyo, 'di ba, parang nagkaroon pa nga ito ng parang paglalambing dito kay LJ. Mga kababayan, LJ ba 'yon yung nasa sa EAT dati? Pa-comment na lamang po sa ating comment section. 'Di ba meron siya pinoporma-pormahan dati doon sa EAT? Sinabi naman niya na wala siyang single siya mga kababayan, wala siyang pamilya, wala siyang naanakan. Kasi kung akong tatanungin nyo, ang tingin ko kasi dun sa tinutukoy sa bidyong ito ay siguro natuwa lang etong si Togi Zombie at nagpa-picture dun sa isang bata dahil kahawid talaga niya. Alam naman natin mga kababayan, medyo may pagkakahawid kasi yung mga Black American mga kababayan or di kaya yung mga African. May pagkakahawid dyan mga kababayan sa kanilang itsura. Ano po, hindi naman natin talaga maitatanggihan. At dito nakikita ko na siguro natuwa itong si Togi Zombie dahil may kamukha siya na maliit na bata kaya nagpa-picture siya. Or di kaya naman mga kababayan, alam naman natin na vlogger etong si Togi Zombie at talagang may lalapit sa kanya para magpa-picture. Lalo na at kilalang vlogger na at kilalang host na rin etong si Togi Zombie mga kababayan. So alam naman natin ang mga vlogger, napakarami ding pakulo. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ngunit ano itong kumakalat na nakabuntis si Zombie na ikinagalit umano ng kanyang ama? Ito nga ba ang dahilan kung bakit nawala siya sa EAT sa TV5? Galit yung papa ko dahil may anak daw ako sa Pinas. Caption ni Togi sa kanyang latest video. Pero mga kababayan, ang dahilan kung bakit wala si Togi Zombie sa TV5, sa EAT mga kababayan, dahil meron po siyang meron siyang isang movie series na ginagawa, parang Pedro Penduko ata yon. Mga kababayan, yun yung pagkakaalam ko. Pero ang pagkakaalam ko rin, parang babalik din ata itong si Togi Zombie sa mga susunod na buwan dito sa EAT. Mga kababayan, kumbaga tinatapos lamang po yung taping ng Pedro Penduko. Yun yung pagkakaalam ko ha. Paki-comment na lamang po sa ating comment section kung ano po yung pagkakaalam nyo din. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Sa video ay makikitang nagkausap sina Togi at ama niya sa phone call. Ako? Hindi pa. Saan mo nakita? Ako may anak? Saan? Paano yan? Wala akong jowa. May anak agad? Pa, i-share mo yung post, sabi ni Zombie sa tatay. Guys, parang galit yung tatay ko. Sabi niya may anak daw ako. Medyo marites din tatay ko. Natatawang sabi nito. Tila sinend naman ng tatay niya ang post kung saan makikita ang tila family picture. Hindi kumpirmado kung si Togi nga ba ang lalaki sa picture na may hawak na bata. Pero masasabing kamukha niya ito at hawig niya rin ang batang hawak-hawak ng lalaki. Check natin. Kamukha ko ba yan? Ako may anak?
Wala virgin pa ako. Diba sabi ko sa inyo mga kababayan, parang ganito lang ang nangyari dyan. Parang siguro may nagpa-picture lang kay Togi Zombie na isang Pilipina na may karelasyon na kalahi niya mga kababayan at nagkaroon ng anak na medyo may pagkakahawid kay Togi Zombie. Ano po na natuwa dahil alam naman natin kilalang personalidad itong si Togi Zombie, nagpa-picture ngayon sa kanya mga kababayan. At kung kay Togi Zombie na Facebook page nang galing ito at ipinost niya, siguro katuwaan lang ito. Ano po, na medyo sineryoso nung iba. Wala akong jowa, wala akong girlfriend, tapos may anak agad, sabi ni Zombie. Pero ang tanong, kaninong anak to? Baka sa akin to. Kitang-kita mo parehong-pareho yung buhok namin, tapos yung ilong at mata, natatawang sambit ni Zombie. Guys, pa-confirm naman, itong bata, kamukha niya ba ako o hindi? Comment nyo sa baba, anak ko ba to o hindi? Sabi nito sa kanyang viewers. Hindi niya raw alam kung nakita ng tatay niya ang picture sa page niya, pero matagal na raw yun. Aminado naman siyang kamukha niya ang bata, ngunit nanindigan siyang virgin pa siya. That's 1 year ago. Siguro dati medyo wild ako, medyo malandi ako. Hindi ako sigurado pag-amin nito. Marami naman ang nalilito sa mga binitawang pahayag ni Zombie. Dahil parang hindi raw ito sigurado sa kanyang mga sinasabi. Lalo na't sinabi niyang 1 year ago ay medyo wild siya. Ikaw lang nakakaalam kung anak mo yan. Tama. Lods, baka na... May punto din mga kababayan, kung anak man ito ni Togi Zombie, siya lang yung nakakaalam sa kanyang sarili kung anak niya talaga yan. Pero kung hindi naman mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo kanina, alam naman natin, ang mga vlogger napakaraming pakulo niya. Siguro ito katuwa lang ito kaya na-post ni Togi Zombie sa kanyang Facebook page mga kababayan. Mamaya hanapin natin yung post kung kay Togi Zombie nang galing. Ano po, pag kay Togi Zombie, siguro katuwaan lang yan. Pero kung sa iba mga kababayan, baka hindi si Togi Zombie yan. Yan nasa picture. Siguro kaya na-post ito kung kay Togi Zombie nang galing, baka para i-prank yung kanyang tatay. Ano po, yung kanyang pamilya. Na nagkaroon siya ng pamilya dito sa Pinas. Parang ganon. So ipagpatuloy pa natin. Kasing tapos may gumapang sa'yo. Haha. Pwede. Look alike. Paano ka magkakaanak wala kang matres? Tama! Sa tingin ko, anak mo sa pagka-single mo. Samantala, marami naman nang nakakamiss kay Tugi sa AAT dahil sa tandem nito kina Jose at Wally. Siya mismo ang nagsabi na on break siya ngayon sa nasabing noontime show. Hindi naman dinetalye ni Zombie kung kailan siya makakabalik sa AAT. Hindi, may sagot na dyan mga kababayan kung kailan makakabalik itong si Togi Zombie sa AAT. Mamaya pakita ko sa inyo. So ipagpatuloy pa natin. So yung hanggang doon na lang pala yun mga kababayan. Ngayon hanapin natin yung post. Ano po, wait, search natin Togi Zombie. Zombie na lang. Aha, Zombie. Hanapin natin yung post about Zombie, mga kababayan. Yan, dito siya dati pumoporma mga kababayan na yan o. Kung makikita nyo, yan yung pinopormahan niya dati. Ano bang pangalan nito? Yan si MJ pala, MJ, sorry. Hindi pala LJ, MJ pala mga kababayan. Yan yung pinopormahan niya dati. Binibiru-biru niya ba? Parang ganon. Yan, so eto na mga kababayan. Tapos na yung paghahanap natin. Eto kung makikita ninyo dito, ipinost nito ni Togi Zombie noong September 22, 2022. Ang nakalagay dito, keep growing son. I love you so much. Ayan. With Hashrar. Yan yung nakalagay dyan mga kababayan. Yan kung makikita ninyo, si Togi Zombie talaga to. Ayan o. Ayan. Asawa mo siya, Togi. May mga nag-comment pa nga pero wala naman siyang sagot. Ayan. Siguro yung mukha ng babae, hindi, nakapublic na naman kasi ito mga kababayan Kahit ilabas na natin. Kung makikita ninyo, yan. Siguro netizen lang yan. Netizen na nagpa-picture parang ganon. O di kaya naman, kung may asawa si Togi Zombie, wala din namang problema mga kababayan. Wala din namang problema kung may asawa siya o wala para sa akin.
Ayan. O di kaya naman mga kababayan, baka mga pakulo lang yan ni Togi Zombie nung panahong hindi pa siya gaano sikat para i-prank yung kanyang tatay. Parang ganon, mga kababayan. Pero bakit lang kamakailan lang tumawag yung kanyang tatay? Eh napakatagal na nitong post, September 22, 2022 pa. Ang tagal na nito. Kaya kung makikita ninyo, kung anak kasi ito ni Togi Zombie, hahalikan niya yung bata. Kaso hindi naman. Kumbaga, nag-aaral lang siya ng kiss. Tapos ito, kunyari, nakakalong doon sa bata. Pero kung anak man niya yan, mga kababayan, wala din naman masama. Maganda yon at may lahi si Togi Zombie. Para sa akin ako tatanungin nyo. Pero kung hindi naman, ayos lang din naman. Wala namang problema. So anyway, punta naman po tayo dito. Kayo, ano pong komento nyo hingil dyan? Comment below na lamang po. So ngayon, punta naman tayo dito. Yan. So eto daw yung ipinost ni Models of Manila, November 26. 2:13 AM mga kababayan. Ipinost ito. Ang nakalagay dito, Zombie sinagot na kung kailan siya babalik ng EAT. At may mensahe daw. May mensahe sa mga Dabber Cards. Pumunta ako sa AK sa Santa Rosa para sa Pinduko. Promo event mga kababayan. So tama nga yung sinabi natin kanina. Ang pagkakaalam ko kasi talaga dyan, kaya wala itong si Togi Zombie dito mga kababayan sa sa EAT dahil po dun sa Pedro Penduko na na kanilang taping mga kababayan. At alam din naman natin na malaki ang tsansa na bumalik itong si Togi Zombie dito sa EAT dahil sa EAT siya nakilala mga kababayan at welcome naman siya always doon sa EAT. Alam naman natin kung gaano kabait ang Tito Vic and Joey at saka mga legit Dabber Cards dito kay Togi Zombie mga kababayan. So eto, i-play po natin itong video ni Models of Manila. Kini-credit po natin sa kanya yan Hindi po yan natin hiniram lang po natin, gagawan po natin ng reaction video. So pakikinggan natin yung sagot dito nitong si Togi Zombie mga kababayan. So i-play na po natin. Zombie, hi, I'm a EAT vlogger. Oh, okay. Hi. Shout out sa mga legit Dabber Cards dyan. Ayun. Nakita tayo sa Enchanted Kingdom. Tara, let's go. Kailan namin kayo makikita sa EAT uli? Kailan namin? So, eto may mensahe sa sa mga legit Dabber Cards. Kita-kita sa Enchanted Kingdom. Medyo kinat ko kasi may music mga kababayan, baka makaka-copyright tayo. Ipagpatuloy pa natin. Kita sa EAT. January po. January. Thank you very much, Zombie. Salamat. Ayan guys, very good. Guys, tingnan nyo ha? So ayun. So yan mga kababayan, maliwanag naman. Si Togi Zombie makakabalik sa EAT January. So abangan na lamang po natin si Togi Zombie sa January sa EAT mga kababayan. Walang katotohanan yung sinasabi ng iba na ito daw si Togi Zombie ay umalis na sa EAT. Napakaliwanag naman po dito na January mga kababayan ay makakabalik na itong si Togi Zombie sa EAT. Ano po? So ipagpatuloy pa natin mga kababayan, i-play natin itong kay Models of Manilang video. Pasensya na po, medyo mahina ang ating audio kasi maingay. Nandito tayo sa Enchanted Kingdom. Sa likod ko nandoon sila Zombie, nagpe-paintball kasama sila Mateo Guidocelli. Pero narinig nyo first hand yung pong napakagandang balita. Alam nyo kasi paulit-ulit na lang sa live, pare-pareho ang tanong, nasa na si Zombie? Tanggal na ba si Zombie? Kailan babalik si Zombie? Paulit-ulit. O kaya naisipan ko na hanapin ko na si Zombie. Try kong tanungin, hanapin ko, saan ba mall show ng Penduko? Kanina umaga lang to. Saan ba mall show ng Penduko? Ang galing ni Models of Manila mga kababayan pagdating sa ganitong sa ganitong pag-i-interview. Ano po, dahil kung makikita nyo sa mga hearing, siya yung kinukuha natin ng impormasyon. Pati dito sa katulad ditong kay Zombie mga kababayan, sa kanya din tayo nakakasagap ng impormasyon patungkol po dun sa pagbalik nitong si Togi Zombie sa EAT mga kababayan at patungkol dun sa biglaang pagkawala nitong si Togi Zombie sa EAT. So yan na po yung maliwanag na sagot mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Hinanap ko ngayong araw, saan? Sa Enchanted. Drive tayo papuntang Laguna, Santa Rosa. Bumili tayo ng ticket, 1,100. May libreng rides na yon, kaya pwede ko mag-rides mamaya. Kaso medyo duwag ako mag-rides, tsaka mag-isa lang ako. Pero tingnan nyo naman, sulit na sulit yung aking binili na ticket. Kasi po, nakausap ko first hand
Nauna bumate si Zombie sa mga Dabarkads. Sabi niya, hello Dabarkads, yan, kamusta kayo, ganyan-ganyan. Tapos tinanong ko, kailan ka babalik? Mga January. O siguro mahirap nga naman kasi mag-promote ng Penduko, tapos syempre yung commitment sa EAT. So baka ito ay para sa ibang sa ibang mga gagawin ni Zombie. Ayun na, palabas na sila, nandun sila sa likod ko. Yan, palabas na sila mamaya, meron silang show doon, manood tayo, abangan natin. Grabe, pero yun na nga, so si Zombie po mga January daw babalik sa Dabarkads. And tingnan nyo naman yung epekto. Yung sa live ko makikita nyo, napakaraming nagpapapicture, napakagaling, napakahusay. Yan yung epekto dahil siya ay kasama sa Dabarkads. Kaya kita nyo kung gaano ka kaswerte pagka naging member ka ng legit Dabarkads, ng Tito Vic and Joey, ng EAT mga kababayan, or ng branded na Itbulaga. Talagang kilalang kilala ka na agad. Kasi kami, kung ako tatanungin nyo as a vlogger, as a TVJ Defender mga kababayan, talagang napakalaking blessing sa akin na mapasama ako sa ganitong klase ng pagmamahal, pagsuporta sa Tito Vic and Joey. Kasi sobra yung bumalik sa akin mga kababayan. Yung pagmamahal na napakaraming tao, talagang sulit na mga kababayan. Kahit batikusin kami, walang problema. At least yung pagmamahal ng tao talagang sulit po sa amin. Doon pa lang mga kababayan, nagpapasalamat na po kami. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ayun si Zombie, naglilipid sa likod. Ayun na, papunta na doon, kasama na nung mga kasama niya. Grabe. So, sikat na si Zombie dahil sa EAT at dahil sa suporta ng mga Dabarkads. Kaya kahit saan siya pumunta, ang dami nagpapapicture. So artista na siya talaga. Kasama siya sa MMFF, kasama siya sa mga mall show, kasama siya sa parade, kasama siya sa premiere night, doon sa awards night, at lehitimong artista na si Zombie. Kaya ako ay tuwang-tuwa. At napakabait. Ang dami nagpapapicture, nagpapapicture siya. Talagang napaka-humble at down to earth. And syempre, once a Dabarkads, always a Dabarkads. Kaya yun muna guys, pakita ko sa inyo yung ilang video nung kinukunan ko sila dito sa paintball. Lilipat na sila, okay? So, yun muna, yun po ang good news. January babalik si Zombie sa EAT. Sabi niya, mga January. Okay, so sana suportahan natin yung Penduko, nood tayo ha. December 25, okay? So ito yung mga kuha ko kanina pa. Yun. Eh syempre po, once a Dabarkads, always a Dabarkads. Magpapahinga lang si Zombie, pero syempre kasama na yan. And tignan nyo naman ang epekto, di ba? Si Zombie, a few months ago, sikat siya sa social media, sa TikTok, pero ngayon, dito sa Enchanted, ang daming nagpapapicture sa kanya. Alam nyo, yun nga yung maganda mga kababayan. Once na naging Dabarkads ka, always Dabarkads ka. Yun yung pinakamaganda. Hindi katulad dun sa iba na noon time show, pag nawala ka, wala ka na talaga. Pero dito talaga sa Tito Vic and Joey, kahit mga kababayan medyo mag-iba ka ng sa vlogger kahit medyo mag-iba kami ng topic, basta bumalik kami at ang topic namin Tito Vic and Joey, talagang napakatindi ng pagsuporta at pagmamahal po ng tao sa amin. Ano po, at dun pa lang mga kababayan, talagang masasabi natin, once a Dabarkads, always a Dabarkads. Tandaan po natin yan mga kababayan. So kayo po mga kababayan, ano po ang komento ninyo at masasabi nyo po hingil po dito sa balita na lumabas po at natalakay po natin na eto pong si Togi Zombie ay magbabalik na daw po ng January mga kababayan. Kumbaga tinatapos lamang po etong mga taping, etong mga ginagawa nila para sa Pedro Penduko mga kababayan. At ano po masasabi ninyo hingil doon sa lumabas na balita na kung saan mga kababayan ito daw si Togi Zombie ay may pamilya na mga kababayan at nakabuntis daw po di umano. Base po doon sa nakita po natin video mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano pong opinion ninyo hingil po doon mga kababayan, at kung ano din po masasabi ninyo hingil po doon sa sinasabi ng napakarami netizen na magsama itong si Kuya Paulo Ballesteros at saka itong si Vice Ganda sa isang pelikula mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano pong opinion ninyo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat ng nagla-like po ng ating mga video, at sa lahat po ng nag-share ng ating mga video, at lalong-lalo na sa mga nag-iiwan ng komento at hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po.